Ito yung mga academic support para sa mga batang may developmental needs. May tatlong mahalagang terms na dapat maintindihan ng bawat magulang at guro. Una, yung accommodation. Pangalawa, yung modification. At ang huli sa lahat, yung individualization. Unahin natin yung accommodation. Dito, ang focus ay access. Hindi natin binabago yung lesson, no? Ang binabago natin ay kung paano ito naaabot ng bata. Halimbawa, kung ang bata ay may problema sa paningin, pauupuin siya malapit sa blackboard. Kung ang bata naman ay may ADHD o hyperactivity, mas okay ilagay siya malapit sa pwesto ng teacher para madaling mabigyan ng cues o kaya ng hand signals. Maaari rin siyang ilagay sa lugar na kaunti ang distractions, yung hindi malapit sa bulletin board or maingay na area. Pwede rin nabigyan siya ng ibang schedule ng exam kung nahihirapan siya sa regular classroom setup. Sa madaling salita, parehas ang lesson, tinutulungan lang natin siyang ma-access ito. Sunod naman, yung tinatawag na modification. Dito, ang focus ay expectation. Ibig sabihin lang, binabago na natin kung ano ang matututunan ng bata dahil maaaring hindi pa siya ready sa standard na curriculum. Halimbawa, kung delayed ang skills ng bata, babalik muna tayo sa basic skills. Maaaring ibang worksheets ang ibigay, yung nakaayon lang sa current na kakayahan ng bata. Dito, malinaw na ina-adjust natin ang level ng learning para maging achievable sa bata. At ang panghuli ay yung tinatawag na individualization. Ito ang pinaka-personalized sa tatlo, no? Parang customize siya. Ang focus dito ay tailored instruction. Lahat nakabase sa Individualized Educational Program o IEP ng bata. Hindi lang ito simple adjustment, ito ay buong approach na nakadesign para sa unique na needs, strengths at goals ng bata. Ibig sabihin, bawat bata may sariling plano, may sariling pacing, may sariling strategies at may sariling target. Kung isa-summarize natin, yung accommodation binabago ang paraan ng pagkatuto, yung modification ay binabago ang inaasahang matutunan, at yung individualization naman ay binubuo ang kabuang paraan ng pagtuturo base sa bata. Lahat ng ito ay mahalaga dahil ang tunay na goal ng edukasyon ay hindi gawing pare-pareha sa mga bata kundi tulungan silang matuto sa paraang naaayon sa kanila. Kung gusto nyo pang malaman ang mas detalyadong elemento ng accommodation, no? Paki-comment down below ang salitang accommodation. I'll discuss further and we'll dig deeper. All right? Peace.